Tama nga si tatay. Isa siyang albularyo. Sino pa nga ba ang tutulungan niya kundi ang nangangailangan? Tungkulin niya yon. Pero ang nangyari, masyado yatang malaki ang hiningi ng tadhana. Alam naming binara siya, pero ang barang na yon, iba. Barang angin daw. Ano ba nang nangyari? Bakit siya binara? At sino ang gumawa nito? Kapag hiningan ka ng tulong, hanggang saan o gaano kalaki ang kaya mong ibigay? Bigay todo ka ba kung sumaklolo o iaangat mo lang ang ulo ng tao sa tubig at bahala na siyang lumangoy pahon? Ano ba ang kakayahan at prinsipyo mo sa pagtulong? Ang ibabahagi ko ngayon ay isang napakalaking karanasan ko sa pagiging albularyo. 8 taon na ang nakalipas nang magpagamot sa amin ang isang aswang. Hindi ko alam kung pagtulong ba ang tawag doon, o kawanggawa, o katangahan, o kabutihang loob. Ang naging kapalit kasi ng panggagamot at pagtulong na yon, maraming bagay ang nabago na hindi na pwedeng ibalik pa sa dati. Sa maniwala kayo't sa hindi, nangyari at totoo ang kwentong ito. Ako si Elsa at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Pako, nasaan ka na naman ba, bata ka? Boses ni ate, tagos sa buto ang inis. Yung mga hugasin, ititiwangwang na naman. Hay nako. Pako, ate. Ano ba nang ginagawa mo dyan? Sabi ko, nagtatago sa lilim ng haligi. Parang may nararamdaman akong kakaiba. Kanina pa ako tawag ng tawag. Saan ka na naman ba nagsuot? Yung mga hugasin doon, ipis na naman? Bulyaw niya. Hoy, Pako, Sandali lang. Anong sandali? Mag-iisang oras na akong hanap ng hanap sa'yo. Hindi na sandali yon eh. Kasalanan mo na yon. Kanina pa naman ako nandito sa sulok eh. Pagtatanggol ko. Pero teka lang muna. Sarap mong kaltukan eh. Huwag ka ngang mamiloso po. Hugasan mo na yon bago pa dumating si tatay. Hay naku. Ewan ko sa'yo, ate. Hindi mo ba ako naiintindihan? Ano ba iyang hindi mo naiintindihan o hindi mo iniintindi ang sinasabi ko? Hugasan mo na yung mga kinainan. Tapos, boss, gawin mo na yung mga assignment mo, ha? Mas mahalaga ba yun kaya sa paparating? Tanong niya. At pag dumating yung sinasabi mo, uusok na naman yung tenga mong malaki. Kung sakali, pati puwet mo usok kay tatay. Asar ko. Hay, ako naman. Buntong hininga niya. Mamaya na yung hugasin. Pati yung mga assignment, hindi rin si tatay yung parating, Pagmamatigas ko. Ano nang mamaya? Pako, sinasabi ko sa'yo, ha? Itatambak ko sa higaan mo yung mga hugasin na yon pag napuno mo ako. Saka hindi ka nakikinig eh. Hindi si tatay yung parating. Naggingit-ngit na si ate. Pero sa huling sinabi nito, mas pabulong, mas seryoso ang tono at tingin nito habang nakasuksok sa isang haligi ng bahay. Sunod kong narinig ang dumaraming alulong ng mga aso sa paligid. Nakaamoy rin ako ng kung ano ang masangsang, pero mahina pa ang amoy. Pako, anong nangyayari? Pagtataka niya. May paparating. Hindi si tatay, sabi ko. Sino? Ano ba nang nangyayari, ate? Hindi mo talaga alam? Ha? Teka. Ano ba yan? Buti naman, mukhang napapansin mo na. Nararamdaman mo na ba? Malayo-layo pa sila, pero naririnig ko na. Nararamdaman ko na. Hay naku, lakas naman ang loob nila para pumunta dito. Tayo pa ang sasadyain nila eh. Pero lagot tayo nito eh. Wala pa si tatay. Ano kaya, ate? Kinakabahan niyang tanong. Huwag ka ngang maingay. May sinasabi yung mga kaibigan ko, utos ko. Unti-unti akong kinakabahan. Pati hangin sa paligid, lumalamig na. Nahimik ang mga kuliglig pero dumalas ang tunog ng mga tuko at butiki. Dumarami rin ang mga asong umaalulong.
Ang mga pusa, humaba rin ang mga huni, na parang tumatawag ng atensyon o nagbababala. Ako, kalmadong kalmado, nag-obserba at nag-aabang lang samantalang siya, kinakabahan at malapit ng mataranta. Ni hindi ko agad naramdaman na may kung anong papalapit sa bahay namin. Maupo ka na lang muna. Abangan natin yung mga susunod na senyales sa kayong mga tunog, ha? Sabi ko. Okay. Basta sabihin mo sa akin kung nandyan na, ha? Kung gaano nakalapit o ano. Alam mo naman eh. Mas malakas ang pakiramdam mo pag-aalala niya. Hay naku, ba't ba kasi hindi matalas ang pakiramdam mo? Anak ka ng matinik na albularyo tapos ang hina mong makiramdam. Natataranta ka pa. Ewan ko. Maganda lang ako pero ang sablay kong anak ng albularyo. Pagtataka niya. Hay naku, ate. Hindi ka rin maganda tapos sablay kang albularyo. Yun lang yun, pang-aasar ko. Huwag ka nang kumontra. Basta maganda ako pero sablay lang sa pagiging albularyo. Ay naku, ate. Bahala ka na nga. Tumahimik ka na nga lang. Pinapakinggan ko yung mga kaibigan kong duwende. Hinihintay ko rin kung sasagot yung batibat dito sa haligi. Baka masabi nila kung nasaan na yon. Kunin mo na lang yung langis para malaman mo kung malapit na sila, utos niya. Isa akong anak ng albularyo na nagsasanay na rin para maging albularyo. Siya naman si Paco, ang kapatid ko. Napakabata pa niya pero mas matalas ang pakiramdam niya sa akin at ngayon, siya ang mas nakakaramdam sa mga aswang na papalapit sa amin. May mga aswang na paparating sa bahay namin at wala pa ang tatay naming albularyo. Pag nagkataon, kami lang ng kapatid ko ang haharap sa mga aswang kaya ako ang mas kabado, pero ang kapatid ko, nakaabang, nakikiramdam at nag-iisip. Tama si Paco. Kasi may mga kaibigan at kalaro siyang duwende. Kahit iba pang elemento, nakakausap na niya. Wala. Hindi kumukulo yung langis. Pati yung batong anting-anting, hindi pa rin umiinit Ibig sabihin, malayo pa, balita niya. Malayo pa nga ba? Paco, malapit na pero malayo pa. Ha? Anong? Naguguluhan niyang tanong. Anong malapit na pero malayo pa? Ang labo naman. Ano nga? Hay naku, ate. Malapit na nga pero malayo pa sila. Inulit mo lang Asar ko. Ipaliwanag mo nga kasi, pakiusap niya. Yung pandaman nila malapit na. Pero sila malayo pa. Hay, mas lumabo pwede pa yung mas maintindihan ko naman. Ganito, ate. Alam at nakikita na nila yung lugar, yung mga nangyayari dito kahit malayo pa naman sila. Yung mga alaga nila nauna na. Nandito na at nasasagap nila kung ano yung nasasagap nung mga pinauna nilang alaga, paglilinaw ko. Okay pero magulo pa rin. Basta gets ko na kahit paano. Ay nako, ate. Sino yan? Gabi na, sino yan? Ni ayaw magsalita. Sino kaya yun? Nagtataka niyang tanong. Naku, ate. Hindi talaga magsasalita yan. Basta huwag mong bubuksan, ha? Babala ko. Ibig sabihin, nandyan na yung. Hindi, wala pa. Hindi pa yan? Pero isa yan sa mga alaga nila. Lilito lang din tayo pag binuksan mo yan. Pati itong loob ng bahay natin, pati tayo, talagang makikita na rin nila. Mas makikita na nila tayo Teka, magsindi na lang tayo ng kamangyan, sugestyon niya. Naku, ate. Buti na isip mo. Sige na, magsindi ka na. Minsan talaga. Sarap mong kalbuhin Ako yung ate pero kung makautos ka, kung makasagot ka. Pagpaparinig niya. Ay naku, kasi nga, ate. Mas magaling ako. Sige na. Mas magaling ka ng albularyo. Ay naku. Pero maganda pa rin ako, biro niya. Hay ano nang sabi ng kaibigan mong duwende? Mas lumalapit na raw sila, ate.
Pag-usisa niya. Ha? Gaano kalapit? Malapit na ba o malapit-lapit na raw? Pero para daw silang biglang huminto sa ngayon. Ha? Huminto? Ano yon? Paglalarawan ko. Baka nag-drive-thru, biro niya. Hay naku, ate. Ang corny mo eh. Kasi sabi mo huminto. O baka naman na traffic. Saan ba daw dumaan? Tanong niya. Hay, parang hindi ka nagjo-joke, no? Parang ganyan lang talaga kaya ng utak mo, asar ko. Hay naku, ay grabe ka, ha? Igagalang mo pa rin ako kasi ate mo ako. Nagjo-joke lang ako eh. Kinakabahan na kasi ako. Huminto sila, ate. Kasi nagtatawag pa sila ng puwersa. Baka ganun yon, palagay ko. Tao po. Tao po, friend po. Boses sa labas. Naku. Teka lang, ate. Huwag. Sino po? Magandang buhay, sino po? Friend. Tao po. Taranta niyang sabi. Si Joma yun eh. Baka abutan siya doon ng aswang. Papasukin na natin, ate. Suggestion ko. Hindi yan si Joma. Baka lumawa si Joma. Nanghiram pa sa'yo ng pamasahe. Paglilinaw niya. Shocks. Nga pala no. Hay naku. Ibig sabihin, yan na yung ano ba? Tanong ko. Hindi pa yan. Wala pa. Nililito lang tayo. Hirap mong kasama ang problema. Mukhang hindi umepekto yung kamangyan. Pag ganyan na, hindi na itataboy ng kamangyan yung mga aswang. Sabi ni tatay, mas mataas na uri daw yan pag ganyan, sabi niya. Ay nga pala. May sinabi na palang ganun no. Nakalimutan ko na kasi. Naku naman, ate. Konti lang naman talaga naalala mo eh, asar ko. Sabi nitong batibat, mas bumilis na yung paglapit ng mga aswang. Ay nag-flex na siguro. Tao po. Alam kong nandyan ka lang. Basta, ate, huwag kang sasagot. Yung mga bawang at asin, hawakan mo na, utos niya. Kainis naman. Minenervyos na ako eh. Sana ba kasi si tatay? Sana mauna siyang dumating pag-aalala ko. Lumalalim na ang gabi. Papalakas rin ang kabog ng dibdib ko. Kung ano-ano ang panlilinlang na ginagawa sa amin ng mga paparating na aswang. Hindi lang ang boses ng best friend ko ang ginamit nila. May kunwaring kapitbahay na tumatawag sa bakuran namin. Hindi namin pinagbuksan. Bawal din kahit sagutin man lang. Kahit ang silipin, hindi rin pwede. Akala namin ay puro panlilinlang lang ang susubukan ng mga aswang. Pero mas nakakabahala pa pala ang mga sunod nilang gagawin. Hala, parang tumahimik. Ano kayang ibig sabihin noon? Umatras na ba? Nag-u-turn na ba? Tanong ko. Hay naku, ate. Uturn ka dyan. Mas malala. Naku, ang hirap nito ha. Bakit? Sagot niya. Ano nang mangyayari? Biglang hindi ko na kasi marinig yung mga duwende. Pati yung batibat, di ko na makausap. May ginawa sila dito sa lugar natin. Ewan ko na kung anong nangyayari ha. Pagtataka ko. Ba't ganon? Ibig sabihin, tinanggalan tayo ng signal. Ganon ba yon? Para pala silang ilate. Walang pasabi, mawawala ng koneksyon. Ni walang pakonsuelo ah. Ang sakit mo sa ulo. Manahimik ka na nga. Ngayon. Tuloy, masaasa tayo sa pakiramdam eh. Alam mo naman yung pakiramdam ko eh. Kaya mas ako yung aasa sa'yo, pagtataka ko. Ay naku, ate. Wala ka ng pag-asa. Asar niya. Grabe ka. Palupit ka ng palupit sa akin ha. Kasi naman eh. Dapat ikaw yung mas matalas sa atin eh, sabi ko. Na, maganda lang ako. Ay naku naman, si tatay. Nasaan na ba kasi si tatay?
Sana naalala niya yung milk tea ako. Pag-aalala ko. Grabe, inuna mo pa yung milk tea. Subukan nating makipag-usap sa mga elemento gamit yung tubig. Baka gumana pa yon, suhestyon niya. Bigla lang tumahimik ang paligid. Pero mas nakakabagabag ito. Nawalan pa kami ng ugnayan sa mga elementong kausap ni Paco. Si tatay wala pa rin. Magdadalawang oras na kaming nakikipaglaro ng hintayan. Pero hindi namin alam kung sino ang mauuna. Si tatay kaya o ang ayaw naming dumating. O ano, gumana ba? Tanong ko. Parang wala rin eh. Kainis. Wala rin kahit yung sa tubig eh. Nakakaasar. Sagot niya. Ang problema sa langis, kukulo lang yan pag nandyan na sa paligid yung aswang. Mas maganda pa rin na makausap yung mga duwende kasi mas marami, saka mas malinaw yung malalaman natin sa kanila eh, sabi ko. Kasi hindi na kailangan yung mga elemento, ha? Ano oy? Yung langis, kumukulo na. Konti pa lang, pero talagang mas malapit na nga sila, saka mas naamoy ko na rin sila eh. Paano na nga ha? Pag-aalala niya. Anong paano? Lalaban kung talagang aabutan tayo. Yung buntot ng pag-isa ka mga asin at bawang. Yung mga bintana, paglalagyan na lang din natin ng asin at bawang. Yung walis natin, kalbo na. Pwede pa ba to? Sabi ko. Ano? Saan yung mas maayos na walis? Tanong niya. Hay naku, pwede na yan. Ilagay na lang din natin, bahala na. Nandyan na nga yata talaga. Wala pa naman, pero konting-konti na lang. Ano ba naman yan? Naku, sana may enforcer sa crossing para ma-traffic pa sila. Biro ko. Napakahirap kasi nawala dito si tatay eh. Ang tagal naman noon. Bahala ka ng adyan eh. Ba pinuntahan yung pamilyang nabarang. Kita mo naman yung lagay ng mga yun eh. Nung isang araw na nagpunta tayo, punong-puno na ng insekto yung bahay nila. Tapos, pati yung baby nila, nangingitim na yung paa. Basta, sa ngayon, kailangan nating harapin to nang wala si tatay. Kumanda ka na lang, pagpapalakas niya ng loob sa akin. Mas malinaw na yung mga tunog nila. Pero pahina na rin ng pahina. Ibig sabihin, malapit na talaga sila. Kasabay ng mga alulong ng mga aso, ang mga tunog ng pakpak, kakaibang ibon, at mga kakaibang ungol na unti-unting humihina. Kapag kasi mas mahina ang mga tunog na yon, mas malapit ang mga aswang kaya yung mga walang alam sa aswang, malilito at madaling mabibiktima, paglilinaw ko. Wala na tayong marinig. Napakatahimik na. Humanda ka, ate. Nandyan na sila, babala niya. Diyos ko. Nandito na talaga. Wala na talagang atrasan, pag-aalala ko. Susubukan kong palabasin yung mga kaibigan kong duwende pati yung batibat. Hindi naman talaga tayo sanay eh. Kailangan natin ng tulong. Sana matawag ko rin yung kaibigan kong tikbalang. Kaso pasaway kasi yun eh. Naku, bahala na nga ate. Nandyan na sila sa bakuran. Pinapaligiran na yung bahay. Diyos ko! Pati sa bubong, meron na rin. Mula taas hanggang sa lupa, meron, pag-aalala ko. Ba't naman kaya sila sumugod ng ganito eh? Tanong niya. Kasi hindi kaya yan yung isang angkan ng aswang na kinakalaban ni tatay nung isang buwan. Yung biktima yung mga bata doon sa isang baryo. Pwede din, 8. Kaso, sobrang lakas ng mga yon. Mga may kulam din sila, pero ewan ko rin. Napakaraming aswang ang nagalit kay tatay sabi niya. Ang kwento ni tatay, bago pa man dumating ang mga mananako, ang mga ninunong albularyo na niya ang kilala at inaasahan sa napakaraming bayan. Kaya sabi rin niya, ilang henerasyon na rin ng mga elemento at mga nilalang ng dilim ang nagpasalin-salin na rin ang galit at balak na maghigante. Pero ngayon, sino ang lahi ng aswang to? Nakalalamang sila dahil kaming mga anak na tinuturuan lang ang nadatnan nila, pagsasalaysay ko. Tatay, sumagot ka naman. Ipit na kami dito.
Naku, wala. Ni hindi masagot. Ano isa pa nga? Ano ka ba, ate? Kaysa magtatawag ka dyan, mag-focus ka na lang dito sa lagay natin ngayon. Darating din yun si tatay. Kailangan lang mabuhay tayo hanggang sa dumating siya. Basta nandito tayo sa loob ng bahay, ayos pa tayo. Protektado pa tayo dito, sabi ko. Sigurado ka naligtas tayo sa loob eh. Kasi parang may nakakapasok daw oh. Nagtataka siya. Ako naman. Visit. Ang kukunat ng mga to. Sa maliliit na butas ng bubong, unti-unting sumusuot at lumalaylay pababa ang mahahabang buhok. Bukod sa bawang at asin na nakakalat sa buong bahay, lalo sa bintana, may walis na nakataob sa mga pinto. May orasyon pang proteksyon din ang buong bahay, pero ang ilang parte ng mga aswang unti-unting pumapasok. Ibig lang sabihin, sobrang lakas ng mga aswang na to. Paglalarawan ko, dumadami na yung nakakasuya natin yung mga buhok bad trip. Ano bang gusto ng mga to? Pati sa lababo may lumulusot na masusukol tayo ate. Pati sa banyo may lumalabas na rin. Pagtataka niya. Bilisan mo ate. Magsunog pa tayo. Magdahan-dahan kayo. Balak nilang masunog ang loob ng bahay para mapilitan kayong magsilabas. Huminahon kayo. Si tatay nandyan na sa labas. Boses ni tatay. Tay! Tay! Tulong! Sigaw ko. Kumalma ka nga. Tay! Napakarami nila. Ingat ka. Ako na bahala dito. Kayo dyan, kumalma lang kayo. Huwag kayong matatakot. Paganahin niyo yung mga utak niyo. Kayong mga walang hiya. Kaninong angkad kayo ng aswang? Napakalakas naman ang loob niyong sugurin ako dito. Akala niyo ba'y kaya niyo ako? Wala pang aswang ang nakatalo sa lahi ko. Kahit magalusan man lang, wala pang makakagala sa akin. Nga pala, pinakamalaking albularyo ang lahi natin kaya umayos ka dyan. Matatalo natin yung mga to. Pagyayabang niya. Ayon umatras yung mahabang buhok. Pagbabalita ko. Tara, sumilip tayo sa bintana para maalalayan natin si tatay, aya ko. Diyos ko! Sobrang dami pala talaga. Isang batalyon yan. Gulat na gulat ako. Ulitin ko, anong pakay niyo rito? Hindi karaniwang kilos na mga sinaunang aswang na sugurin ang malakas na kalaban, ah. Malamang mga bagong dugo kayo kaya padalos-dalos ang kilos. Ano nang sagot? Kung ayaw niyong magsalita, hihilahin ko mismo sa mga bunganga niyo ang sagot. Banta ni tatay. Hindi mabilang ang dami ng mga aswang na unti-unting pumapalibot sa kanya. Hindi naman basta makaatras, baka sila pa ang malusaw sa oras na hawakan nila si tatay. Pero nagulat kami ng tatlong aswang ang namil mabilis silang sumugod ng harapan kay tatay tumagos lang ang dalawa ang isa ay bumaliktad na parang bumangga sa pader na buhayan kami ng loob pero nagulat kami nang biglang sumirit ang dugo sa batok ni tatay. Tay! Si tatay nasugatan. Sigaw ko. Pako, tulungan natin si tatay pwede baka makasagabal lang tayo saka wala yan, kayang-kaya pa rin niya yan buwisit na tali ako, hindi malala pero hindi pwedeng maulit yon. Mukhang may makapangyarihang nagpapalakas sa kanila, sabi niya. Tay mag-iingat ka nandyan na ulit, babala ko. Kumilos ulit ang mga aswang mabilis nilang inikutan si tatay para malito ito, sabay-sabay silang sumugod kay tatay mabilis na humugot si tatay ng buntot page, at pinaikot ito na hagip ang marami sa mga aswang na iwasan niya ang iba. Tay ang galing ni tatay kayang-kaya, kahit mag-isa ikaw lang naman yung masyadong kabado syempre, tatay natin yan saka kita mo naman. Ba sobrang daming aswang ang lalaki ang bibilis pa ate, kahit anong dami niyan, kahit gaano pa kalaki ang mga yan, mas makapangyari yan si tatay kasangga ni tatay ang kalikasan, sabi ko. Ano hindi pa rin kayo magsasalita, itutuloy pa ba natin to? Sandali lang, tama na, tumigil na kayo, boses ng isang aswang.
May isang aswang na tila inawat na ang mga kasama nila pero maraming sumugod ulit kay tatay na hahagip silang lahat ni tatay ng thought page. Ang iba ay napapaso o nakukuryente dahil sa panggantigal po ni tatay nang nakalagpas. May dalawa pang grupo ng aswang ang biglang nagdatingan. Lagot may mga restback ang dami, mas dumami pa yata sila. Naku, akala ko inawat na sila nung isa kanina, tapos biglang may nagdatingan pa. Ba't ayaw niyong magsipaglubay? Talagang nagtawag pa kayo? Sige, magsugot kayo, kahit tawagin niyo pa ang buong angkan niyo, sabi ko. Sabi ng tama na magsitigil na kayo, hindi tayo nagpunta dito para lapit. Ang unang papasok babagsak mula sa likod. Nagsugod kay tatay ang isang grupo ng mga aswang. Napaso lang din ang mga ito, madikit kay tatay. Habang nanonood kami mula sa loob ng bahay, laking gulat namin nang makarinig kami ng mga angil mula sa likuran namin. Nakapasok sila, nakapasok tayo. Ano paano nangyari? Nakapasok kami. Aswang, magingat kayo, gamitin lahat. Itinuro ko inyo ang hirap nito. Boses ni tatay. Humanda ka, utos ko. Mula sa hagdan ng second floor, nagsisiga pang pababa ang dalawang babaeng nanlilisik ang mga nagbabagang mata, naglalaway at nakaumang ang mahahabang pangil. Biglang humaba ang mga buhok nito. Nagulat kami kaya napulutan kami ng buhok. Kainis. Bad trip. Nahuli tayo. Pako. Pako, bitiwan mo kami. Tay. Tatay, nahuli kami. Kumalma ka. Subukan mong tumawag ng elemento. Kumalma ka lang, nahihirapan akong huminga, malapit na sila sa atin. Kainis talaga. Halos mabalutan na ang buong mukha namin. Dahan-dahan gumagapang palapit sa amin ang dalawang aswang na takam na takam. Pilit kaming pumipiglas pero napakahigpit ng pagkakapulupot sa amin. Pinilit kong tumawag ng elementong natatawag ko dati, duwende, tikbalang. Pero wala. Pero si Paco, siya ang nakapagpalabas sa batibat. Hirap na ako. Ito na. Nandito na yung batibat. Konting tiis lang, ate. Buti dumating ka. Kailangan namin ng tulong. Hirap na kami, aswang ang kalaban. Alam kong kayang-kaya mo yan. Dali. Isang babaeng maljablo ang mukha, mataba at napakabaho yan ang batibat. Nilapitan ng batibat ang dalawang aswang. Nagsiatras ang dalawa. Sinubukan pang sugurin ng mga aswang ang batibat pero hindi ito nagalusan. Pisikal na atake ang ginawa ng mga aswang. Hindi ito tumalab dahil espiritu ng kalikasan ang batibat. Nahirapan ng huminga ang mga aswang. Lumuluwag din ang pagkakapulupot ng buhok. Nang tuluyang nawalan ng malay ang mga aswang, nakalas na rin ang buhok ng mga ito sa amin ni Paco. Diyos ko! Paco! Paco, ayos ka lang. Ayos lang, ate. Ikaw ba? Muntik na akong mawalan ng balay pero kinaya naman. Salamat sao, batibat. Maraming salamat. Pero, pwede bang huwag ka munang umalis? Kailangan pa rin namin ang tulong mo. Napakaraming aswang pa doon sa labas, baka makapasok sila dito. Sige na, nakikiusap kami sao, tulungan mo pa sana kami. Pumayag ang batibat na tulungan pa rin kami dahil dumarami ang nakakapasok na aswang sa bahay. Nagsilabas na kami, protektado kami ng batibat sa bawat sugod ng mga aswang sa labas. Siya ang humaharap sa mga sumusugod sa amin, si tatay naman tuloy sa pagharap sa walang humpay na pagsugod ng mga aswang. Kahit magdamag natin gawin to, walang problema, malalagas kayo bago pa sumikat ang araw. Elsa, Paco, ano na nangyari? Tay, ayos lang, tinulungan kami ng batibat pero hindi pa rin nababawasan yung mga aswang, sabi ko. Tatapusin na natin to ngayon. Yung orasyon, naalala nyo? Malaking tulong ang kailangan natin sa kalikasan, kaya kailangan ko kayo Hindi ko sure kung alam ko pa yun pero susundan ko na lang kayo. Hay nako, talaga naman yung memory mo kasing ikli ng damit mo, no? Grabe ka sa akin ha, naaalala ko naman hindi ko lang kabisado. Lumubay na nga muna kayo. Tara, gawin na natin. Puso ng tao, pusod ng kalikasan, may tisi, tulay ng ugnayan, tagahabi ng hangin, tagahawi ng tubig,
taghulma ng apoy, tagabungkal ng lupa, buwan at araw, hindi namin hiling na tumungo sa amin, kundi sa paglusob ng kaakuhan. Iadya kami sa pagdanak ng dugo, sa pagkaputol ng hininga, yapusin kami at salagin ang bawat sunggab at hataw. Sa aming kalikasan ang kaligtasan, kaligtasan ang kalikasan. Sa isang orasyon, nakiusap kami sa kalikasan na tulungan kami. Ilang segundo matapos ang orasyon, isang bugso ng napakalakas na hangin ang humampas. Nagsitila po ng mga aswang. Pagbangon nila, sinimulan ulit nila na ikot-ikot kami. Unti-unting may nagbago sa hangin, para bang bumigat ito at naramdaman na to ng mga aswang. Anong nangyayari? Ang hirap gumalaw. Sinabi na sa inyo, tumigil kayo. O ano kayo ngayon? Mabilis pala kayo Wala yang lakas at bilis nyo ngayon. Dapat kanina pa kasi kayo sumuko. Ewan ko kung anong pumasok sa mga kukuti nyo para sugurin ako sa bahay ko ngayon. Kahit ang magsisi, hindi ko kayo bibigyan ng pagkakataon. Ang matutulin ng kilos ng mga aswang, bumagal na. Pinulungan kami ng mga elemento ng hangin, literal na pinabigat at pakapal ang hangin, kaya nahirapang kumilos ang mga aswang. Una ay bumagal sila hanggang sa halos hindi na sila makagalaw. Para silang nasa putikan base sa bigat ng pilos nila. O ano na, pagod na ba kayo? Wala na kayong magagawa ngayon. Siguro naman alam nyo na kung anong mangyayari sa inyo dito. Nagkamali kayo ng pinaso ba ko? Elsa, ako na ang tatapos dito. Itong punyal ng mga bagani. Kahit anong lahi ng aswang, walang makakaligtas dito. Sa isang gabi lang ubos ang lahi nyo. Kasalanan nyo rin to, Toto sandali lang Teka muna, hindi naming intensyong manakit. Ay sandali. Ano ka mo? Isang batalyong aswang kayong sumugod dito, tapos wala kayong intensyong manakit. Ano bang kagaguhan yan? Maniwala ka, pakinggan mo muna ako. Ang labo naman yan, kaming mga anak pa nga ang sasamantalahin nyo sana tapos biglang hindi kayo mananakit. Ano yon? Gusto lang kaming laruin, kilitiin. Ano ba naman kayo, desperadong kilos na sumusugod kayo sa akin na alam nyong hindi kayo mananalo tapos ngayon biglang magmamakaawa kayo. Tama na to. Tatapusin ko na kayo dahil siguradong babalik kayo pag pinaligtas ko pa kayo ngayon maniwala ka. Kailangan namin ng tulong mo, ikaw lang ang pwedeng makatulong sa amin. Sinubukan lang namin ang kakayahan mo kung ikaw nga talaga ang hinahanap namin. Maawa ka, kailangan namin ang tulong mo. Ano? Sinusubukan niyo lang ako. Muntik mapahamak ang mga anak ko sa ginagawa niyo, tapos sinubukan niyo lang pala ako. Lalo niyo lang pala akong ginalit sa kalokohang pinagsasabi niyo Patawarin mo kami. Ako na ang humihingi ng dispensa. Aaminin ko, talagang sumobra ang marami sa amin. Hindi ko sila nakontrol pero ang talagang pakain namin ay magpatulong. Hindi mo naintindihan muntik niyong patayin ang pamilya ko, tapos magpapatulong pala kayo. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Bilang patunay ng paghingi ng tulong, heto ang ilan sa mga makapangyarihang bato ng aming angkan. Ibibigay namin ito, tulungan mo lang ang aming prinsipe. Kahit paano ito magsilbing kabayaran. Wala yan. Kung napatay nyo kami kanina, naglolokohan lang pala tayo dito. Wala akong tatanggapin kahit ano mula sa mga gaya nyong umaatake ng patalikod. Tapos ang usapan, unahin na kita. CJ. Ulo at puso ko ang ibibigay ko bilang kabayaran sa ginawa namin kanina. Basta sagipin mo lang ang buhay ng aming prinsipe. Bilang albularyo, alam kong kayang-kaya mong gawa ng paraan ang nangyari sa kanya. Tapusin mo ako pero pakiusap, gamutin mo ang aming prinsipe. Tatapusin kita, ang mga kasama mo, pati ang prinsipe nyo. Kung hindi ka ganyang klaseng tao. Alam kong may puso ka. May puso ako, pero kayo wala. Kaya hindi ko kayo pwedeng buhayin. Pero, binuhay ka ni Anita noong ikaw ang naghihinalo, noong ikaw ang nasa ganitong sitwasyon. Natigilan si tatay sa binanggit ng matandang aswang. Naikwento ni tatay na agaw buhay siya dahil napuruhan ng tiyanak.
pero isang aswang ang gumamot at sumagip ng buhay niya. Naging kasintahan niya ang aswang na tumulong sa kanya, pero hindi yun ang naging nanay namin. Kalahin namin si Anita. Ang aswang na sumagip rin sa buhay mo, tinulungan ka niya, kahit ilang dekada kayong naglaban at kahit napatay mo ang lahat ng mga kapatid niya. Kaya ngayon, kami ang nakikiusap sa iyo. Kami naman ang may kailangan ng tulong mo, Buwisit. Hindi ko akalaing maririnig ko ulit ang pangalan ni Anita. Tay, huwag kang magpaloko. Ginagamit nila yung utang na loob mo sa kanila. May history pala eh. Paano yan, Tay? Alam ko yon, pero hindi na lang ito basta utang na loob. Albularyo pa rin ako. May kakayahan akong manggamot at tumulong, Pero sinugod nila kami kanina noong wala kayo. Saka paano tayo makakasiguro na hindi tayo atakihin ulit ng pero sinugod nila kami kanina noong wala kayo? Saka paano tayo makakasiguro na hindi tayo atakihin ulit ng mga? Tumigil ako. Ang galit ko, hindi pa rin nawawala. Alam ko, Elsa. Hindi madaling magtiwala matapos ang nangyari, sagot ni tatay. Pero albularyo ako. Tungkulin kong tumulong, kahit sa mga nilalang na dapat sana'y kinakalaban natin. Tungkulin? Muntik na kayong mamatay dahil sa tungkulin yan. Ano na ang gagawin natin? Tanong ko, halos pasigaw. Bumuntong hininga si tatay. May isang paraan lang para malaman natin kung ano talaga ang nangyari. Kailangan nating puntahan ang pinagmulan ng barang na sumasakit sa prinsipe. Puntahan? Tay, delikado. Baka patibong yan. Nag-aalala kong sabi. Alam ko ang panganib, Elsa. Pero wala tayong ibang pagpipilian. Kung gusto nating tulungan ang prinsipe at pigilan ang mga aswang na yon, kailangan natin sumugal. Tumingin ako kay Paco. Tahimik lang siya, pero nakikita ko sa mga mata niya ang pag-aalala. Sasama ako, sabi ni Paco. Kailangan ko kayong bantayan. Hindi, Paco. Delikado para sa'yo. Manatili ka dito, sagot ni tatay. Hindi ako papayag na iwanan kayo. Mas kailangan niyo ako doon. Mas matalas ang pakiramdam ko sa mga panganib, pagmamatigas ni Paco. Alam kong hindi ko mapipigilan si Paco. Minsan, mas matigas pa siya sa bato. Kung sasama ka, kailangan mong sundin ang mga utos ko. Walang pagsuway, Paco, naintindihan mo? Sabi ni tatay. Opo, tay. Sagot ni Paco. Kung ganon, maghanda na tayo. Kailangan nating umalis bago pa sumikat ang araw. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin, pero alam kong hindi ito magiging madali. Ang tanging alam ko lang, kailangan naming gawin ang lahat para protektahan ang aming pamilya at pigilan ang kasamaan na nagbabadya sa amin. Habang naghahanda kami, hindi ko maiwasang isipin si Anita. Ang aswang na minahal ni tatay. Kung buhay pa kaya siya, tutulungan niya kaya kami? O magiging kaaway din siya tulad ng mga aswang na to? Hindi ko alam ang sagot. Pero determinado akong harapin ang anumang panganib para sa aking pamilya at para sa alaala ni Anita. Bago pa man sumilay ang unang sinag ng araw, tahimik kaming lumisan sa aming tahanan. Si tatay sa unahan, bitbit ang kanyang buntot pagi at punyal. Sumusunod ako, may dalang bag na puno ng mga anting-anting, bawang at asin. Sa likod naman namin si Paco, nagbabantay sa paligid, matalas ang pakiramdam sa anumang kakaibang presensya. Ang aming patutunguhan, ang liblib na kabundukan sa Hilaga. Ayon kay tatay, doon matatagpuan ang mambabarang na sumasakit sa prinsipe ng mga aswang. Isang lugar na hindi basta-basta nararating, isang lugar na puno ng mga lihim at panganib. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang mga puno, tila may sariling buhay, binabantayan ang bawat kilos namin. Ang hangin, malamig at nakakakilabot, bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. May nararamdaman ka ba, Paco? Tanong ni tatay. Opo, tay. Parang may nagmamasid sa atin.
Marami sila, pero nagtatago sa dilim, sagot ni Paco. Mag-ingat tayo. Huwag tayong magtiwala sa kahit sino, babala ni tatay. Lumipas ang mga oras. Patuloy kami sa paglalakad, hindi alintana ang pagod at gutom. Hanggang sa marating namin ang isang madilim na gubat. Dito na tayo, sabi ni tatay. Dito nagtatago ang mambabarang. Napakadilim sa loob ng gubat. Ang mga puno, halos hindi na masinagan ng araw. Ang lupa, basa at madulas. Ang amoy, masangsang at nakakasulaso. Tay, parang ayoko na, sabi ko, nanginginig sa takot. Huwag kang matakot, Elsa. Nandito ako. Hindi kita pababayaan, sagot ni tatay, hinawakan ang kamay ko. Nagpatuloy kami sa pagpasok sa gubat. Habang papalalim kami, lalong tumitindi ang takot ko. Parang may mga mata na nakatingin sa amin mula sa dilim. Biglang huminto si Paco. Tay, may paparating. Sigaw niya. Mula sa dilim, lumitaw ang mga nilalang na hindi ko maipaliwanag. May mga itsurang tao, pero may mga pakpak ng paniki at mga pangil ng aso. Mga aswang. Kayo ang mga albularyo, sabi ng isa sa mga aswang. Bakit kayo narito? Hinahanap namin ang mambabarang na sumasakit sa prinsipe nyo, sagot ni tatay. Hindi namin kayo papayagan na makita siya. Umalis na kayo bago pa kayo mapahamak, sabi ng aswang. Hindi kami aalis hanggat hindi namin nakikita ang mambabarang, pagmamatigas ni tatay. Naggitngit ang mga aswang. Sumugod sila sa amin. Mabilis na kumilos si tatay. Pinaikot niya ang kanyang buntot pagi, tinamaan ang mga aswang. Ako naman, naghagis ng bawang at asin, panlaban sa mga masasamang espiritu. Si Paco, nagtatawag ng mga elemento, tinutulungan kami sa aming pakikipaglaban. Mahaba at madugo ang labanan. Marami sa mga aswang ang aming napatumba, pero marami pa rin ang sumusugod sa amin. Elsa, Paco, tumakbo na kayo. Ako na ang bahala dito. Sigaw ni tatay. Hindi ka namin iwan, tay. Sigaw ko. Pero alam kong hindi namin kayang talunin ang lahat ng mga aswang. Kailangan naming gumawa ng paraan para makatakas. Hinawakan ko ang kamay ni Paco. Paco, gamitin mo ang kapangyarihan mo. Kailangan nating makatakas, sabi ko. Tumango si Paco. Pumikit siya at nagbulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Biglang yumanig ang lupa. Lumitaw ang mga ugat ng mga puno, humarang sa mga aswang. Tumakbo na tayo. Sigaw ni Paco. Tumakbo kami ni Paco, iniwan si tatay na nakikipaglaban sa mga aswang. Alam kong delikado ang ginagawa namin, pero wala na kaming ibang pagpipilian. Habang tumatakbo kami, narinig namin ang sigaw ni tatay. Kinabahan ako. Natatakot ako na baka napahamak siya. Pero kailangan naming magpatuloy. Kailangan naming makahanap ng tulong para kay tatay. Lumipas ang ilang oras bago kami nakarating sa isang maliit na baryo. Sinalubong kami ng mga tao. Ikinuwento namin sa kanila ang nangyari. Hindi kayo ligtas dito, sabi ng isang matandang lalaki. Ang mambabarang may kapangyarihan sa buong kabundukan. Baka sinusundan na kayo. Ano pong gagawin namin? Tanong ko. Kailangan niyong humingi ng tulong sa isang mangkukulam, sagot ng matanda. Siya lang ang makakatulong sa inyo para talunin ang mambabarang. Saan po namin siya hahanapin? Tanong ni Paco. Nakatira siya sa tuktok ng bundok Makiling. Pero mag-ingat kayo, marami ring panganib doon, sagot ng matanda. Nagpasalamat kami sa mga tao sa baryo. Nagpahinga kami ng kaunti bago nagpatuloy sa aming paglalakbay. Alam kong mahirap ang aming haharapin. Pero determinado akong gawin ang lahat para iligtas si tatay at pigilan ang kasamaan na nagbabadya sa aming mundo. Bago pa man sumilay ang unang sinag ng araw, tahimik kaming lumisan sa aming tahanan. Si tatay sa unahan, bitbit ang kanyang buntot pagi at punyal. Sumusunod ako, may dalang bag na puno ng mga anting-anting, bawang, at asin.
Sa likod naman namin si Paco, nagbabantay sa paligid, matalas ang pakiramdam sa anumang kakaibang presensya. Ang aming patutunguhan, ang liblib na kabundukan sa Hilaga. Ayon kay tatay, doon matatagpuan ang mambabarang na sumasakit sa prinsipe ng mga aswang. Isang lugar na hindi basta-basta nararating, isang lugar na puno ng mga lihim at panganib. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang mga puno, tila may sariling buhay, binabantayan ang bawat kilos namin. Ang hangin, malamig at nakakakilabot, bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. May nararamdaman ka ba, Paco? Tanong ni tatay. Opo, tay. Parang may nagmamasid sa atin. Marami sila, pero nagtatago sa dilim, sagot ni Paco. Mag-ingat tayo. Huwag tayong magtiwala sa kahit sino, babala ni tatay. Lumipas ang mga oras. Patuloy kami sa paglalakad, hindi alintana ang pagod at gutom. Hanggang sa marating namin ang isang madilim na gubat. Dito na tayo, sabi ni tatay. Dito nagtatago ang mambabarang. Napakadilim sa loob ng gubat. Ang mga puno, halos hindi na masinagan ng araw. Ang lupa, basa at madulas. Ang amoy, masangsang at nakakasulaso. Tay, parang ayoko na, sabi ko, nanginginig sa takot. Huwag kang matakot, Elsa. Nandito ako. Hindi kita pababayaan, sagot ni tatay, hinawakan ang kamay ko. Nagpatuloy kami sa pagpasok sa gubat. Habang papalalim kami, lalong tumitindi ang takot ko. Parang may mga mata na nakatingin sa amin mula sa dilim. Biglang huminto si Paco. Tay, may paparating, sigaw niya. Mula sa dilim, lumitaw ang mga nilalang na hindi ko maipaliwanag. May mga itsurang tao, pero may mga pakpak ng paniki at mga pangil ng aso. Mga aswang. Kayo ang mga albularyo, sabi ng isa sa mga aswang. Bakit kayo narito? Hinahanap namin ang mambabarang na sumasakit sa prinsipe nyo, sagot ni tatay. Hindi namin kayo papayagan na makita siya. Umalis na kayo bago pa kayo mapahamak, sabi ng aswang. Hindi kami aalis hanggat hindi namin nakikita ang mambabarang, pagmamatigas ni tatay. Naggitngit ang mga aswang. Sumugod sila sa amin. Mabilis na kumilos si tatay. Pinaikot niya ang kanyang buntot pagi, tinamaan ang mga aswang. Ako naman, naghagis ng bawang at asin, panlaban sa mga masasamang espiritu. Si Paco, nagtatawag ng mga elemento, tinutulungan kami sa aming pakikipaglaban. Mahaba at madugo ang labanan. Marami sa mga aswang ang aming napatumba, pero marami pa rin ang sumusugod sa amin. Elsa, Paco, tumakbo na kayo. Ako na ang bahala dito, sigaw ni tatay. Hindi ka namin iwan, tay, sigaw ko. Pero alam kong hindi namin kayang talunin ang lahat ng mga aswang. Kailangan namin gumawa ng paraan para makatakas. Hinawakan ko ang kamay ni Paco. Paco, gamitin mo ang kapangyarihan mo. Kailangan nating makatakas, sabi ko. Tumango si Paco. Pumikit siya at nagbulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Biglang yumanig ang lupa. Lumitaw ang mga ugat ng mga puno, humarang sa mga aswang. Tumakbo na tayo, sigaw ni Paco. Tumakbo kami ni Paco, iniwan si tatay na nakikipaglaban sa mga aswang. Alam kong delikado ang ginagawa namin, pero wala na kaming ibang pagpipilian. Habang tumatakbo kami, narinig namin ang sigaw ni tatay. Kinabahan ako. Natatakot ako na baka napahamak siya. Pero kailangan naming magpatuloy. Kailangan naming makahanap ng tulong para kay tatay. Lumipas ang ilang oras bago kami nakarating sa isang maliit na baryo. Sinalubong kami ng mga tao. Ikinuwento namin sa kanila ang nangyari. Hindi kayo ligtas dito, sabi ng isang matandang lalaki. Ang mambabarang may kapangyarihan sa buong kabundukan. Baka sinusundan na kayo. Ano pong gagawin namin, tanong ko. Kailangan niyong humingi ng tulong sa isang mangkukulam, sagot ng matanda. Siya lang ang makakatulong sa inyo para talunin ang mambabarang. Saan po namin siya hahanapin? Tanong ni Paco.
Nakatira siya sa tuktok ng bundok Makiling. Pero mag-ingat kayo, marami ring panganib doon, sagot ng matanda. Nagpasalamat kami sa mga tao sa baryo. Nagpahinga kami ng kaunti, bago nagpatuloy sa aming paglalakbay. Alam kong mahirap ang aming haharapin. Pero determinado akong gawin ang lahat para iligtas si tatay at pigilan ang kasamaan na nagbabadya sa aming mundo. Hindi pa sumisikat ang araw nang magsimula kaming umakyat sa bundok Makiling. Balot ng hamog ang paligid at ang mga puno, tila mga naglalakihang anino na nagbabantay sa aming bawat hakbang. Ate, parang may sumusunod sa atin, bulong ni Paco. Alam ko. Huwag kang mag-alala, handa ako, sagot ko, hinigpitan ang hawak sa akin punyal. Ilang oras kaming naglakad nang marating namin ang isang maliit na kubo na gawa sa kahoy. Napapaligiran ito ng mga kakaibang halaman at mga anting-anting. Dito nakatira ang mangkukulam, sabi ni Paco. Kumatok ako sa pinto. Matagal bago ito bumukas. Isang matandang babae na may kulubot na mukha at mapanuring mga mata ang sumalubong sa amin. May suot siyang itim na balabal at may hawak na baston na gawa sa kahoy. Alam ko kung bakit kayo narito, sabi ng mangkukulam. Hinahanap niyo ang mambabarang na sumasakit sa prinsipe ng mga aswang. Paano niyo po nalaman, tanong ko. Alam ko ang lahat ng nangyayari sa kabundukan, sagot ng mangkukulam. Pero hindi ako basta-basta tumutulong. Kailangan niyong patunayan na karapat-dapat kayo sa aking tulong. Ano pong kailangan namin gawin? Tanong ni Paco. Kailangan niyong hanapin ang isang bulaklak na nagtataglay ng lunas sa anumang sakit. Tumutubo ito sa pinakamataas na bahagi ng bundok, sa gitna ng mga naglalakihang bato. Pero mag-ingat kayo, binabantayan ito ng isang halimaw, sabi ng mangkukulam. Hindi kami nagdalawang isip. Alam naming delikado ang aming haharapin, pero kailangan naming gawin ang lahat para iligtas si tatay. Nagpasalamat kami sa mangkukulam at nagpaalam. Muling kaming naglakad, patungo sa pinakamataas na bahagi ng bundok. Habang umaakyat kami, lalong tumitindi ang panganib. May mga naglalakihang ahas na humaharang sa aming daan. May mga halimaw na may matutulis na kuko at mga pangil ang sumusugod sa amin. Pero hindi kami nagpatinan. Gamit ang aming mga punyal at anting-anting, nilabanan namin ang mga halimaw. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nakukuha ang bulaklak. Sa wakas, narating namin ang pinakamataas na bahagi ng bundok. Sa gitna ng mga naglalakihang bato, nakita namin ang bulaklak na hinahanap namin. Pero hindi nag-iisa ang bulaklak. Binabantayan ito ng isang naglalakihang halimaw. May katawan nitong tao, pero may ulo ng baboy ramo at matutulis na sungay. Isang tikbalang. Kayo ang mga agaw sa bulaklak, sabi ng halimaw sa garalgal na boses. Hindi ako papayag. Sumugod ang tikbalang sa amin. Mabilis ito at malakas, halos hindi namin ito masabayan. Elsa, ikaw na ang bahala sa bulaklak. Ako na ang bahala dito, sigaw ni Paco. Hinarap ni Paco ang tikbalang. Gumamit siya ng mga anting-anting at orasyon, sinusubukang pigilan ang halimaw. Ako naman, dahan-dahang lumapit sa bulaklak. Pero bago ko pa man ito maabot, biglang sumulpot sa harapan ko ang isang matandang lalaki. May suot siyang itim na balabal at may hawak na baston na gawa sa bungo ng tao. Ang mambabarang. Hindi mo makukuha ang bulaklak, sabi ng mambabarang sa malamig na boses. Ako ang may-ari nito. Kailangan namin ang bulaklak para iligtas ang aming tatay, sagot ko. Hindi ako tumutulong sa mga albularyo. Kayo ang mga kaaway ng aming lahi, sabi ng mambabarang. Hindi kami kaaway. Gusto lang naming tumulong, sabi ko. Kasiraan lang ang dalan nyo. Mamatay kayong lahat, sigaw ng mambabarang. Sinugod niya ako. Gumamit siya ng mga kulam at orasyon, sinusubukang patayin ako. Pero handa ako. Natutunan ko kay tatay ang lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa panggagamot at pakikipaglaban sa mga masasamang espiritu. Nilabanan ko ang mambabarang.
Gumamit ako ng aking punyal at mga anting-anting, sinusubukang talunin siya. Mahaba at mahirap ang labanan. Pareho kaming malakas, pareho kaming determinado. Sa wakas, nakahanap ako ng pagkakataon. Hinagisan ko ang mambabarang ng aking punyal. Tumama ito sa kanyang dibdib. Napahiyaw ang mambabarang. Bumagsak siya sa lupa. Agad kong kinuha ang bulaklak. Tumakbo ako pabalik kay Paco. Paco, nakuha ko na ang bulaklak, sigaw ko. Mabuti, sagot ni Paco. Kailangan na nating umalis dito. Nagpaalam kami sa tikbalang na huminto na sa pakikipaglaban matapos mamatay ang mambabarang. Mabilis kaming bumaba sa bundok. Pagbalik namin sa kubo ng mangkukulam, sinalubong niya kami ng ngiti. Alam kong magtatagumpay kayo, sabi niya. Kayong dalawa may angking lakas at katapangan. Inabot ko sa kanya ang bulaklak. Tinanggap niya ito at sinimulang ihanda ang gamot. Pagkatapos ng ilang oras, natapos na rin ang gamot. Ibinalik ito sa amin ng mangkukulam. Dalhin niyo ito sa inyong tatay. Ito ang magpapagaling sa kanya, sabi niya. Nagpasalamat kami sa mangkukulam at nagpaalam. Mabilis kaming bumalik sa aming baryo. Pagdating namin, nakita namin si tatay na nakahiga sa kanyang kama. Nag-aalala ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay. Tatay, narito na kami, sigaw ko. Lumapit ako kay tatay at ipinainom sa kanya ang gamot. Matagal bago siya nagising. Pero nang imulat niya ang kanyang mga mata, ngumiti siya sa amin. Elsa, Paco, nagtagumpay kayo, sabi ni tatay. Salamat sa inyo. Niyakap namin si tatay. Alam naming ligtas na siya. Mula ng araw na yon, mas naging matatag at mas matapang kami. Natutunan naming harapin ang anumang panganib basta't magkasama kami. Pero hindi pa rin namin nakakalimutan ang mga aswang. Alam naming babalik sila. At handa kaming harapin sila. Isang gabi, habang tahimik kaming nagpapahinga sa aming tahanan, biglang may kumatok sa pinto. Sino yan? Tanong ko. Bumukas ang pinto. Isang lalaki ang nakatayo sa labas. May suot siyang itim na balabal at may hawak na baston na gawa sa bungo ng tao. Ang prinsipe ng mga aswang. Hindi pa tapos ang laban natin, sabi ng prinsipe sa malamig na boses. Babawiin ko ang lahat ng nawala sa akin. Hindi ako natakot. Handa akong harapin ang prinsipe ng mga aswang. Hindi ka magtatagumpay, sabi ko. Hanggat magkasama kami, hindi namin kayo pababayaan. Ngumiti ang prinsipe. Kung ganon, labanan na natin, sabi niya. At nagsimula ang huling laban. At diyan nagtatapos ang kwento ko. Salamat sa pakikinig. Naway maging aral ang kwento na ito tungkol sa pagmamahalan, katapangan, at pananampalataya. Magandang araw sa inyong lahat.